So hello mga koys, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming thank you mga koys sa mga nakapanood po ng ating last content. Yan, so ito po yun. So yan, tumalakay po yun ng ating 2030 na possible new variant po. So panoorin niyo po yan mga koys, na sa ganun mas malaman po natin mabuti kung anong variant po ba yan. So maraming salamat mga koys sa mga nakakapanood po ng ating mga content. Sa mga subscriber po natin, and syempre sa mga top commenter natin at mga nagla-like syempre. So ito pong content na to mga koys is about dye. Yan. So maraming mga kolektor at mga bagong kolektor natin ang nalilito sa dye, lalo na dito sa mga piso natin. So yun, itatakel natin yan dito. Kung bakit, syempre po, kung alam po natin yung tamang dye ng barya, so possible kumita po tayo dito mga koys. So may mga collectors value po kasi yung mga hard to find na dye. Yan. So ituturo natin dito sa content na to mga koys. So yun, itatakel natin to na sa ganon hindi po tayo malito. Pag maghahunt po kayo at maghahunt tayo, so syempre magiging goods na goods yan kung alam po natin yung dye. So wala sa atin makakalusot na barya, di ba? So yun, thank you mga kayo sa suporta. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel, syempre. So marami tayong mapupulot na dito mga kaalaman patungkol sa barya. So pasensya na kung ngayon lang po ako nakapag-content kasi pangumaga po ako ngayon and medyo nabisi po talaga ng sobra. So yun. So yun, in this video atin talakayin mga koys yung mga dye na possible na pwede kayong magkaroon ng idea at makakatulong, malaking tulong po sa atin makapag-hunt at magkaroon syempre ng pera, di ba? So huwag natin masyadong patagalin pa, bye. So thank you mga koys sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel. So tara, let's go! So hello mga koys, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, bago tayo magsimula mga koys, nais ko lang po magpasalamat sa ating subscriber na solido. So ito po yung comment ni Bossing. So ito po, si Madam Makulits yung kanyang pangalan sa kanyang YouTube channel. So yun po, basahin po natin yung kanyang comment. Yan, dahil sa need pala po ng timbangan, Lodi, nag-order na po ako sa online, kaya po lahat po ng payo nyo sinusunod ko. Tama naman po, para mas lalo daw malaman niya o malaman po yung kung human error po ba ito or bank error. Yan, so yun. So yun mga koins, gaya nga po ng aking sinasabi lagi sa ating mga content. So meron tayong mga tinatawag na human error. So bakit tinawag na human error? So ito po kasi ay ginagawa lang po ng mga nais mang loko na seller. Yan. So ito po yung isang paghahalimbawa mga coins So ito po. So maging aware po kayo dyan sa mga ganyang barya. So hindi po yan error. Liliwanagin po natin. Hindi po siya error. So yun. May mga corresponding coins talaga na tinatawag nila na bank error, katulad ng sinabi ni Madam, or tinatawag na machine error. Yan. So makina kasi ang gumagawa ng mga coins natin. So yun po, gaya nga po ng aking sinasabi, mag-ingat po tayo palagi. So mas maganda, much better, sabi nga po ni Madam, yun, gaya rin po ng aking sinasabi palagi. So mas maganda kung meron po kayong, eto po, yan, timbangan, yan, hello. Nag-hello pa. So ito po, konting investment lang po ito para po sa pangongolekta po natin ng barya. So unang-una dapat po meron po tayong idea sa timbang po niya. So yun, may mga corresponding content po tayo dyan na tumatalakay po sa timbang ng mga coins, kung ano po yung kanyang specific na timbang. So yan, may grams po yan.
So, magkano lang din naman po ito. Ito po yung brand niya mga koins. So, ito po. Yan. So, ito po yung kanyang charger. So, hindi nyo na po problemahin yan. Kung malobat, charge nyo lang po. May free na rin yan na charger dito sa loob. So, magiging problema nyo na lang dyan is yung pinaka parang ulo ng charger. Yan. So, kailangan, mas maganda mag-invest tayo ng ganyan. Lalo na nakaka-encounter tayo ng mga error. Possible pag overweight or mas magaang yung timbang niya. So, yan, possible error po yan. At lalong-lalo na kung wala kayong nakikita na konting pagkakaiba sa kanilang mga texture. Pag may naiba doon, possible yan, error po yan. So, yun. Madam, thank you po sa comment po natin. So, yun. Thank you rin po sa suporta, syempre. So, maraming salamat po. So, yun mga coins, talakayin po natin itong sinasabi ko po sa inyong mga day. So, bakit ko ba itong gustong talakayin? Kasi meron tayo, ito, to be fair lang po. So, meron mga YouTuber tayo kasi na medyo hindi nila masyadong imbis na matuto yung mga natin, mga ka-coins natin is hindi natututo. Kasi ibinibigay lang po nila is yung price, kalimitan pa, mali pa yung price, overprice. Kaya nangyayari, pag sumali tayo sa group, sa FB, or magpo-post tayo, nasasabihan tayo na wala tayong alam. So, mas maganda, much better kung meron tayong idea, di ba? So, yan ito demo to, baka may mag-comment na naman nagde-demo tayo. Yan nga po, gaya nga po na aking sinasabi, ito po content natin is about coin review. Yan. So, yun. I-review po natin yung coin yan. So, ano po ba ang obverse? Yan. So, yan. Start muna tayo sa obverse ng barya. So, ang obverse po is ito. Yung pinakaharap po niya. Yan. Ito po ang tinatawag na obverse. Ito naman din po yung tinatawag na reverse. Yan. So, saan ba makikita yung die? Yan. Na sinasabi nila, die 1, die 2, die 3, and bolder letters. Yan. So, sa likod po ng coin. Yan. So, ito po, yan, tandaan niyo po mabuti mga guys, ang die 1. So, ano bang, ni die 1? Katangian. So, unang-una, titignan po muna natin is yung kanyang outer rim. Ito po mga guys, yung kanyang outer rim, ha? Yung pinaka-rim na to. Yan. Yan. Ito po. So, itong content po na to mga coins is ginawa natin to para sa ating subscriber na si Sir Virgilio. At sa mga iba pang nagsasubmit sa atin na nalilito about die. Yan. So, marami sa atin nagsasubmit na nalilito sila about die. So, yun para sa inyo to mga coins. So, yun po. Unang-unang titignan natin yung, ito po yung mga letters po niya. Ang tawag po dyan ay script. Yan. So, ito po, dali lang. I-zoom natin na mas malapit. Yan. So, yun. So, ito mga coins, ito yung tinatawag nila na cogwheel. Ito po yung cogwheel. Yan. Ito natin. Ito po yung cogwheel. So, may balahibo na naman ni Doggy. Yan. Ito po yung cogwheel niya. Ito po yung parang gear sa gitna. And yung star, gaya nga po ng aking sinasabi, kung may makikita kayo, so mas maganda kung meron kayong idea na kabisado nyo yung pinaka obverse and reverse, harap o likod ng barya. Para at least kung may na-missing dyan, so possible, error po yan. Tapos, kailangan nyo syempre ng ating timbangan. Yan. So, ito, outer rim. Ito po, outer rim. And ito po yung inner rim. Yan. So, bangko central. Ito po yung parang gear na to is ito po yung cogwheel po niya. Yan. So, titigan niyo po mabuti mga coins, ha. Yan. Ito po yung tinatawag nila na die 1. So, ito po yung die 2. Dati ako, nalilito rin talaga ako dito. Sa totoo lang po. So, unang-una natin titignan is yung kanyang, ayan. So, makikita nyo parang nakakalito, di ba? So, halos parang parehas naman. Sasabihin nyo, uy, parang parehas naman po yung kanyang, pinaka cogwheel. Yan. So, hindi po.
So, unang-una yung titignan para hindi kayo malito. Yan. Yung mga sikreto dyan, syempre. At yun yung ituturo natin sa inyo. Yan. So, unang-una yung titignan. So, iyan na natin muna. Yan. Timplahin natin na maganda-ganda itong ating cam. Yan. So, yung kanyang 1993 mga coins. So, makikita nyo po. Yung nasa ilalim natin is yun po yung die 2. Yung pinaka 9 niya. Makikita nyo yung 9 niya mga coins ha. Tignan nyo mabuti yung dalawang 9. So, yung pinaka-bilog nung 9, which is, saglit, ito, yan. So, kung mas malaki yung buka niya, mas malaki yung circle niya, yan, mas makapal, ito po yung die 2. So, ito po yung die 1. So, unang-una yung titignan nyo sa pinaka-bilog nung 9. Pangalawa, yung makikita nyo yung parang distance niya mga coins. Itong die 1 natin is makikita nyo parang dikit na dikit siya. Gawa po ng makapal po yung pinaka-script niya. And ito po, mas thinner po siya. Hindi po ba? So yan, titigan nyo pag-aralan natin mabuti ito. Nasa ganun, hindi kayo malito. Yan, ito po yung die 1, ito po yung die 2. Yan, dyan yung unang-unang titignan. So susunod is yung kanyang outer rim. Ay, inner rim, sorry. Yung kanyang inner rim, yung die 2, gaya nga po ng aking sinabi, mas thinner po. Ayan, mas manipis. And ito po, mas makapal po. Ayan, makikita nyo naman po kaagad. Ayan. So, hindi kayo masyadong maliligaw dyan. So, pangatlo is yung kanyang mga script. Gaya nga po ng aking sinasabi, yung kanyang script po. Ayan, linawan natin. Ilak natin siya. Ayan. So, makikita nyo po sa kanyang script, mga coins, is mas thinner po talaga yung die 2. So, ito po yung die 2, mga coins, Baka malito pa kayo. So, ito yung die 2, ito yung die 1. Ayan. So, yun, medyo malinaw tayo sa part na yun, So, yun po. Ito po yung die 1, ito po yung die 2. So, yan, malinaw po yan. So, second part, so bago natin kikilanlan silang lahat. Yan. So, yun, ito po. Ito naman po yung tinatawag nila na die 3. Yan. So, zoom natin. Yan, timplahin natin yung kanyang kulay. Ay, texture yan. Para mas makita niyo po. So, unang-una nyo pong titignan. Yan, zoom natin. Yan. So, unang-una po natin titignan. Yan. Yung kanyang pinaka-reverse. Yan, mga coins, yung sinasabi ko nga po sa inyo, yung reverse po o pinaka-likod ang tinitignan sa die. Yan, ha. Ito naman po yung tinatawag nila na die 3. Yan. So, yun. Unang-una yung titignan dito is yung kanyang outer rim. So, yan. Mapapansin nyo, mga coins, is mas umangat na siya, naging embossed na siya. Yan. So, kitang-kita siya. So, ito ang madalas sa akin pinapasa. Itong die 1. Yan. So, yan. Unang-una nyo mapapansin kay die 1. Yan. Yung kanyang 1993. Mas bolder na, mas malaki, mas mataba. Yan. So, ito po yung die 1, ito yung die 3. So, medyo malayo po siya. Sa gear pa lang, sa pinaka-cogwheel pa lang, mas malaki po yung pinaka-tip nung, yan, yung gear, yan. Ito po. Compare dito sa ating die 1. Di po ba? So, mas malayo naman po dito kay ating die 2. Ito po yung die 2 natin. So, mas malayo siya talagang tignan. Yan. So, mas medyo similar lang sila dito sa 1993 kasi medyo mas malaki yung pinaka-circle ng 9. Pero, all in all, mas makapal o mas thicker po siya. Nakikita nyo naman po. Yan. So, ito po yung katangian ni die 3, mga coins, Unang-una, mas malalaki na po, mas bolder na ng konti yung kanyang mga script. Ito po yung script. Yan. And yung pinaka-cogwheel niya po, ito po,
is mas malaki na rin. Yan. So, ito naman po yung ating bolder letters. Yan. Ito po yun. Yan. So, yun. Timplahin ulit natin. O, yun. So, unang-una nyo makikita mga coins, yung bolder letters po natin is yung pinaka-outer rim niya. Hindi na po masyadong halata. Gawa po ng kanyang Bangko Sentral is halos ma-occupied na po yung outer rim natin. And mas makapal po at mas malaki po yung kanyang 1993 at Bangko Sentral. So ito po yung die 3. Yan, ito po yun. Yan. So doon nyo po unang-unang titignan mga kuys. Tignan nyo mabuti yung kanyang outer rim. Nakita nyo naman po emboss. Yan. Ito po yung outer rim. Tapos, ito naman pong bolder letters is mas thinner. Yan. And kanyang 1993. Yan. Kitang-kita nyo naman. Yan yung kanyang mga letra. So, yan o. Makikita nyo po kagad mabuti. So, mas malaki na yung or mas mataba na yung cogwheel ni bolder letters. Yan, mapapansin nyo naman mga coins. So yan, bakit ko ba ito tinatakal sa inyo? Kasi itong mga bolder letters natin mga coins, ito is meron itong specific value. Yan. So kailangan alam nyo yan mga coins. Kung may mga ganyan tayo, bolder letters. So ito po, i-zoom natin, titigan nyo po mabuti. Ito po yung bolder letters natin. Kung medyo nalilito kayo mga coins, balikan nyo lang po itong content natin. Nasa ganun po, mas matuto tayo pag naghunt tayo. May pera dito syempre. Nung nakaraan lang, nakabili ako ng bolder letters o bumili ako ng bolder letters na magandang kondisyon. So yun, kung matagal na kayo dito sa ating YouTube channel, alam nyo naman po yan. Yung mga coins na aking binibili is syempre mga solid at mga ganda. So may regular tayo, hunter tayo na nagsusupply sa atin ng mga gandang coins. So salamat sa mga coins natin na nagbebenta sa atin. So thank you. So yan, titigin niyo po mabuti. Ito po yung tinatawag nilang 2010 na bolder letters. So yan po, 2010. So ang price nito possible, pwede niyo siyang ibenta ng 100, pinakamababa na po yun. So kung makakahan po kayo, swerte o napakaganda po, maibenta niyo po siya na mas mura. Or mas, syempre, mas mura tuloy, mas mahal. So medyo nagogroggy na ako kasi oras na. So gumawa pa ako ng content. Pagod na ako actually, galing akong work. So yun po. Marami po tayong iba't ibang bolder letters. So meron 2010 which is ito. Meron po tayong 2012, meron pa tayong 2013 and 14 and 15. Yan. So mas maganda kung lahat ng hinahunt natin is alam natin o may idea tayo para hindi sayang yung effort natin, di ba? So kung konti lang yung knowledge natin, makakalagpas sa atin yung mga coins na possible na may added value pala. So thank you mga coins sa mga sumusuporta na sa ating YouTube channel. So yun, sana medyo naliwanagan tayo, na enlighten tayo dito sa ating content. Yan. So yun, mga tinuturo naman natin dito is para din naman po yan sa inyo. So mas maganda, advantage po yan sa mga newly hunter. So may mga collector din po dyan na collector lang, wala siya masyadong idea about dito sa piso natin. So mas maganda mag-invest tayo sa mga piso. Bakit ka mo? Kasi kung gusto natin mag-keep, so piso lang yan, di ba? Pero yung piso na to mga coins, kikita ka dito kung may idea ka. Gaya nga po ng aking tinuturo, kung may idea ka sa mga variant. Yan. So yan. Thank you mga coins sa mga nakakapanood po ng ating content. And maraming salamat po sa suporta. Thank you mga coins. So ito po yung mga nag-comment po sa ating last content. So ito po. Yan. So maraming salamat mga coins
pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. So thank you, thank you, thank you. Comment lang po tayo, malaking tulong po yan dito sa pag-grow ng ating YouTube channel. So yan, medyo na papause na ako, naantok na ako actually. So gumawa lang ako ng content kasi na-worry ako, ilang araw na ako walang content. So yun, hindi ko naman po masyado talagang binabother tong ating hindi ko naman masyadong pinupukusan sa ngayon kasi syempre mas kailangan natin yung pahinga. So yun, dun muna tayo nag-focus. So yun, siguro pag panggabi na ako, so possible makagawa ako na mas sunod-sunod na content. So for now, siguro ito lang muna. So yun, sundan na lang natin sa mga susunod. So maraming salamat sa mga sumusubaybay sa ating mga serye. Thank you, thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. May mga serye tayo dyan na may mga pupulot tayong aral. Halos lahat naman po yata ng content na ginawa natin is meron tayong mapupulot talaga na aral. So thank you mga koys. Salamat ng marami. So yan, kita-kits tayo sa mga susunod na content. So nasa content, ano na tayo? Serye 84. So ito po yun, Serye 84. So balikan nyo lang po itong serye na to kung medyo nalilito kayo sa DAI. Yan. So yun, proud gentry tayo. Paki-comment na lang po kung taga-saan po sila. At kung umabot tayo sa part na to, paki-comment lang po kung taga-saan sila. Thank you mga koys. And God bless us all, and ingat po tayo palagi. Bye-bye.